Binitawan ni Dorian Finney-Smith ang plano niya sa Lakers na tapusin ang kanyang karir sa LA at maging long-term player sa roster ng Lakers dahil kung pag-uusapan mismo ang sinabi ni Finney-Smith sa report, inamin niya na ang gusto niya talaga matapos na yung karir niya dito sa Lakers, lalo na tuwang-tuwa nga raw siya nang makita si Luka Doncic na makakasama niya sa lineup. Dahil yan din mismo talaga yung dahilan dyan. Pero may idinugtong yan na may pagkamalabo sa pagsasabing things happen. Ibig sabihin, may mga pangyayari na nangyari mismo na hindi naging maganda ang resulta, lalo na sa naging negosasyon nga raw ng Lakers para dito kay Dorian Finney-Smith. Dahil ayon mismo kay Zach Lowe ng The Ringer, ang usapan ni Finney-Smith sa front office ng Lakers went badly at hindi nga raw nagtapos sa magandang paraan. Ayon yan sa report dahil nga ang Lakers nag-alok lang ng 2 taon na contract dahil sa strategic plan nito, tulad ng ginawa nilang pag-sign kila Ayton at Marcus Smart, habang si Finney-Smith naghahanap ng multi-year commitment sa team, katulad mismo ng inoffer sa kanya ng Houston Rockets na 4 na taon na nagkakahalaga ng 53 million. Bukod sa issue na yan, may lumabas pa na report na mismong si Rob Pelinka kasi ang nagpapakalat ng balita about sa hindi magandang conditioning nitong si Finney-Smith at may knee issue, at nasa ilalim nga raw to ng operasyon na isa nga raw sa dahilan kung bakit nila tinanggihan itong si Finney-Smith sa long-term contract na hinihingi nito. Ang Lakers nakapag-sign ng ilang mahalagang player tulad ni DeAndre Ayton, Jake Larabaya sa free agency na naging kapalit mismo nitong si Finney-Smith. Mas bata nga raw at mahaba pa ang pwedeng mapakinabangan dito ng Lakers kay Jake Laravia kumpara kay Finney-Smith na parehas lang rin halos ng role at positioning, 3-and-D wing mga pare koy. Dahil pinaliwanag mismo ni Rob Pelinka sa isang press conference kasama si Luka Doncic, sinabi ni Pelinka, "We like the upgrades," na nagpapahiwatig nga raw talaga ng kanilang mga free agency moves na nakatuon mismo sa pag-upgrade ng kanilang roster. Binanggit din mismo ni Pelinka dyan mga pare koy na ang Lakers mas naghahanda sa flexibility at optionality na pinapanatili nila kung saan sila magkakaroon ng rights move. Maaari nilang gamitin agad yan kesa naman pumasok sa financial apron at mawala ng flexibility lalo na pagdating sa trade o free agency. Hindi binigyan ng Lakers ng long-term contract si Finney-Smith na dahilan kung bakit kinuha nito mismo yung long-term contract na binigay sa kanya nitong Rockets. Paglipat nito sa Houston Rockets, nagpakita nga raw si Luka ng sincere na suporta at pagkilala sa kanya sa pamamagitan ng isang text message na nagpapakita ng suporta at malalim na relasyon nila outside court. Ang duo ni Luka at LBJ talagang contender nga naman kung iisipin at makikita yan sa Lakers, pero ayon mismo sa mga analyst, kulang ang Lakers sa pangsuporta sa dalawang superstar na yan. Kaya nga sa offseason na to, nagdagdag ng frontcourt reinforcement ang Lakers gaya ni DeAndre Ayton at Marcus Smart na nagbigay ng malaking upgrade sa kanilang front depth. In-exercise ni LBJ ang kanyang player option na nagkakahalaga ng humigit kumulang 52.6 million para sa 2025 to 2026 season, na nagpapahiwatig ng kanyang pagpapatuloy ng isang buong season sa Lakers. Pero hindi nga raw yan nangangahulugang sigurado na ang kanyang long term sa LA dahil ayon mismo kay Mark Stein, isang NBA insider, malaki yung posibilidad na ito na yung huling taon ni Lolo Bron na maglalaro sa Lakers. At maaaring magbago ang destinasyon nito sa free agency pagtapos ng season kung hindi pumabor sa Lakers ang direksyon sa pagiging champion contender. Dahil sa report ni Windhorst at Shelburne ng ESPN, sinabing malinaw na hindi nag-offer ang Lakers ng kontrata kay LBJ sa nagdaang summer na to dahil malinaw na ang pakay ng Lakers maging handa sa win now mode nila, pero mas nakatutok ang Lakers sa future ng team sa kamay ni Luka Doncic. Ayon mismo sa analyst na si Nick Wright, mahalaga para sa Lakers na gamitin ang natitirang pagkakataon kasama si LeBron sa roster bago lumala yung limitasyon sa roster at edad nito. Kaya kailangan pa rin ng Lakers itong si Lolo Bron. Malinaw yan mga pare ko na makakatulong itong si Luka para mas maging malinaw ang championship run para dito kay Lolo Bron sa susunod na season na to, dahil malinaw nga na kahit meron silang additional na DeAndre Ayton at Marcus Smart, si Luka at LBJ
LBJ pa rin ang mas kakailanganin ng mga to sa magiging takbo ng serye nila sa Western Conference, kaya kailangan ulit nilang masulit ang karir ni LBJ bago magtapos ito sa pagre-retiro.